Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay Uphold released 9 altcoins in Canada including Shiba Inu, Cardano, Dogecoin, and others. Kaya yan, sabi po rito ay si Uphold, isa po siyang kilalang crypto exchange, ay muling ililista ang siyam na mga altcoins dito sa bansang Canada. At kasama po rito si Shiba Inu, si Cardano, Dogecoin at marami pang iba. Kasi nitong mga nakalipas na buwan ay dinilis po yung mga ito. At ngayon ay muling ibabalik ang mga ito dito sa platform ni Uphold Canada. Kaya yan. Ano kaya yung kanilang dahilan kung bakit nila muling ibinalik ang mga altcoins na ito, at yan po yung ating malalaman tungkol sa balita na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay roughly 1 month after disabling the trading of certain assets for Canadian investors, Uphold has relisted some of these assets including VET. Kaya yan na nga, yung sinabi ko kanina ay nag-delist po sila nitong nakalipas na buwan. Yan po yung Uphold Canada. Tapos ngayon ay muli nilang ililista ulit ang mga assets na ito. Yan, ngunit excluding VET. Yan, bakit kaya? In December, leading crypto exchange Uphold delisted 10 cryptocurrencies for Canadian users on its platform. Uphold noted that the move was designed to comply with regulatory requirements set forth by the Ontario Securities Commission or OSC, the country's financial market regulators. Kaya yan, ito po yung naging dahilan kung bakit nag-delist si Uphold ng kaniyang 10 mga cryptocurrencies. Yan, ito po ay yung Canadian Uphold po ito, or Uphold Canada. Yan, para yung dahilan po kung bakit sila nag-delist ng mga cryptocurrencies ay para mag-comply sa regulatory requirements na regulatory requirements ng Ontario Security Commission or OSC. Yan, ito po yung nagsisilbing financial market regulator ng bansang Canada. At the same time, Uphold noted that it was working hard to obtain registrations in Canada and was delisting certain assets as part of pre-registration undertaking it signed with the OSC. Fast forward to roughly a month later, Uphold appears to have cleared some of the hurdles and has now relisted 9 assets through its Topper platform. Kaya yan, para makapag-register daw po itong si Uphold ay yan, kailangan niyang mag-delist ng ilang mga cryptocurrencies. Yan, para makapasok po siya sa registration or magkaroon ng approval. At ngayon, isang buwan na po ang nakalipas, ay mukhang pasado po itong si Uphold sa registration ng OSC. Kaya ngayon ay muli niyang ililista yung kanyang dating tinanggal na mga siyam na mga assets. Ayan, following the relisting, customers can trade the assets through the Uphold widget or any of the Uphold's Topper partners. The relisted assets include Shiba Inu, Cardano, Dogecoin, Stellar, XDC Network, Hedera, Injective, Kaspa, and Casper. Kaya yan na po yung 10 mga muling nalista dito kay Uphold Canada. Ayan, ito po yung actual na tweet dito ng Uphold. Alert for our Topper users in Canada. The following tokens have been relisted on Topper and are available via our widget or with any of the Topper partners. Ayan. Yan pong muli. Ayan, VeChain or VET. Ayan, sabi po rito ay VeChain or VET excluded with Shiba Swap likely in contention for new listing. Kaya yan, bakit nga ba excluded itong si VeChain or si VET?
It is noteworthy that the newly relisted asset come from Uphold's Tier 3 cryptocurrencies list from which they were removed. However, the exchange did not release the VeChain or VET, which was among the earlier delisted cohorts. Uphold did not disclose a reason for this decision or whether it plans to release VET anytime soon. Kaya yan, wala pong nakasama po itong si VeChain or si VET sa mga na-delist nito kamakailan lamang. Ngunit hindi po naglabas ng disclosure or anumang dahilan kung bakit hindi po isinama itong si VeChain. Yan, kung bakit hindi isinama ni Uphold itong si VeChain sa kanyang relisting. At wala rin po silang inilabas na pahayag or statement kung meron ba silang plano na i-release itong si VET yan sa hinaharap. And meanwhile, Uphold responded to the Shiba Inu community's call for the listing of the ecosystem token, Shiba Swap Bone, the governance token which also doubles down as a gas token for the Shibarium network, has earned some popular listings in the recent times. Kaya yan, ang ginawa po ni Uphold ay linista po niya itong si Bone. Yan, ang governance token at saka nagsisilbing gas token ng Shibarium. Kaya ayan, mas pinili pa nila itong si Bone kumpara kay VeChain. Kaya ayan, ganyan po talaga katindi yung community ng Shiba Inu. Kasi matagal na pong rini-request ito ng community ni Shiba Inu kay Uphold. Ayan, at pinagbigyan po ng Uphold ang community ng SHIB. Kaya ayan na po siya. Kaya malamang ay may impact po ito sa market price ni Bone ngayon. When quizzed on when it would list Bone, the Uphold handler responded with a sticker and then an emoji of a bone, coupled with a question mark. This cryptic replies may be an indication that Uphold could list Bone soon or at least have it on their radar. Kaya yan, hindi po pala nalilista pero ito ay yan, mukhang meron po silang plano na ilista ito kay Uphold. Yan, kasi meron daw pong yung sagot po nila, sagot ng Uphold ay nagbigay po kasi sila ng sticker na may emoji daw na bone o isang buto. Ngunit may mga ilang mga question mark. Kaya yan, nagbibigay po ito ng parang indikasyon na si Uphold ay mukhang ililista po yan si Bone sa hinaharap, or ito ay kanilang siguro ay minomonitor muna or chine-check po muna nila kung karapat dapat ba itong mailista sa kanilang platform. Yan po ulit yung tungkol sa balitang ito. Siyam ang muling nalista dito kay Uphold Canada. Ayan, na mga altcoins. Kasama po dyan sina Shiba Inu, Cardano, Dogecoin at marami pang iba. Ngunit hindi po, meron pong isa na hindi nakasali kung saan ay si VeChain or si VET. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.